Ang modernong siyensya ay itinuturo sa atin na ang daigdig na ginagalawan natin ay binubuo ng iba't ibang layer. 'Di ba sabi nga ng teacher natin sa science noon na ang mundo ay binubuo ng crust, mantle, outer core at inner core. Naalala nyo? Pero may mga taong hindi kumbinsido tungkol dito. Noong 17th century, nabuo ang isang teorya na hanggang ngayon ay naipasa sa henerasyon natin ngayon na ang ating planeta ay hollow. Ang hollow ay espasyo sa loob ng ating daigdig na may lagusan paloob patungo sa ibang mundo. Itong ideya na ito ay pinatunayan ng mga eksperto at sayentipiko. Sabi ni Rodney Clough na sumulat ng librong World Top Secret, Our Earth is Hollow, na ang konsepto daw ng hollow earth based sa kanyang pananaliksik na ang pinaka-shell ng ating daigdig ay may kapal na 800 milya. Ang lagusan daw para makapunta at makaalis sa loob nito ay matatagpuan sa North at South Pole. Ano ba ang scientific basis nila patungkol dito sa hollow earth? Marahil kung mayroon man na maaring magbigay ng spekulasyon scientifically tungkol dito sa hollow earth, walang iba kundi si Edmund Halley. Siya ay isang astronomer, geophysicist, mathematician, meteorologist at physicist. Siya ay pangalawang astronomer royal sa Britanya. Siya ay nakilala sa pagtuklas ng kometa na pinangalan sa kanya na Halley's Comet. Noong 1962, isang teorya ang nabuo sa isipan ni Halley na ang ating daigdig ay binubuo ng shell na umiikot sa central core. Ang espasyo raw sa pagitan ng shell ay mayroong luminous atmosphere na maaaring may nabubuhay na nilalang dito. Ang kakaibang ideya ni Halley ay kumalat at nagpasalin-salin ng ilang siglo. Ang pananaw patungkol sa hollow earth ay kaakibat ang teorya na sa pinakasentro ng hollow earth ay may maliit na araw na nagbibigay liwanag dito. Noong 1818, si John Clive Sims Jr. ay inilathala ang circular number 1 na kanyang dineklara na ang hollow earth ay totoo. Ang kanyang initial vision ay simplified version ni Halley sa kanyang multi-layered model na katulad kay Halley na ang daigdig ay may malaking butas o lagusan na matatagpuan sa North at South Pole na kung saan dito ang daan patungo sa loob ng nakatagong mundo. Sabi pa ni Sims na kung susubukan lang ng sino man na lakbayin ang North Pole ay sigurado siya na makikita nito ang lagusan patungo sa loob ng mundo na sinasabi niya. Sabi niya, hindi lamang ito loob ng mundo, kundi sigurado siya na may nabubuhay dito ng mga halaman, hayop, tao at iba pang nilalang. Si Sims ay patuloy na kinakampanya ang paniniwalang ito. Patuloy siyang nagbibigay ng mga lectures at naglalathala ng maraming artikulo tungkol sa hollow earth. Noong 1822 ay halos na kumbinsi ni Sims ang mga tao tungkol dito at ang usaping ito ay umabot sa Kongreso. Nagkaroon ng botohan ang Kongreso para pondohan ang paglalakbay nito sa North Pole, ngunit negative ang resulta. Pero para kay Sims na ang paniniwala patungkol sa hollow earth ay hindi namamatay. Pinagpatuloy niya ang kampanya ng kanyang teorya hanggang sa kanyang kamatayan noong 1849. Kahit wala na si Sims ay pinagpatuloy ng kanyang mga estudyante ang paniniwala tungkol dito at patuloy pa silang nag-research tungkol dito. Maging ang anak ni Sims ay naglathala ng mga artikulo tungkol dito. Noong 1864, si Jules Verne ay naglathala ng isang nobela na ang pamagat ay A Journey to the Center of the Earth na mula sa teorya ni Halley at Sims.
na isa pelikula pa nga ito ng ilang beses sa magkakaibang taon. Ang modernong paniniwala patungkol sa teorya ng Hollow Earth ay mas lalong umusbong dahil pinaniniwalaan din ito na dito nagtago si Hitler noong World War II. Maging ang mga Germans ay nakarating na raw dito at nakipag-deal sa taong naninirahan dito. Ayon sa mga nananaliksik tungkol dito, na ang Hollow Earth daw ay katulad ng isang magandang paraiso na pinaninirahan ng mga lahi ng mga tao na advance sa panahon natin ngayon. Maging ang aliens at mga higante ay nandito. Nandito rin nga daw ang mga iba't ibang angkan ng mga sinaunang tao, kabilang ang tribes of Israel. Ano man daw ang pinagmulan at pinanggalingan nila, sila raw ay namumuhay dito ng payapa at ang kanilang teknolohiya ay sobrang advanced. Dito nagmula ang flying saucer technology. Ang mga nilalang dito ay namumuhay ng daan-daang taon. Dahil sa kanilang advanced na teknolohiya, nakakapamuhay sila ng mahabang panahon. Dito nga raw mararanasan ang perpektong klima, kaya ang mga tao at hayop dito ay mas malulusog kaysa sa atin. Ang mga puno dito ay matatayog at umaabot sa 1,000 feet ang taas. Ang mga tao dito ay lumalaki hanggang 15 feet ang taas. Dahil sa ideal na kondisyon dito, ang mga hayop ay malalaki rin. Ang inner world o Hollow Earth ay tinatawag din na Agartha. Isa sa popular na ebidensya patungkol sa Hollow Earth ay ang secret journal entry ni Admiral Richard Byrd na kauna-unahang tao na nakalipad sa North at South Pole. Sa kanyang secret journal noong 1947 ay naitala ang report na siya ay nakarating sa lagusan at nakasalamuha ang mga tao sa loob ng mundo. Noong nasa tapat na ng sentro ng malaking butas ang sinasakyan ni Admiral Byrd, ay nakita niya sa ibaba ang isang kakaibang lugar na hindi pa niya nakikita sa talang buhay niya. Nagulat siya dahil iniisip niya na dapat ay puro yelo ang lugar na ito. Pero nakita niya na may mga bundok, ilog at mga hayop dito. Napansin niya na kakaiba ang liwanag nito. May mga nakita siyang hayop na tila elepante. Gumamit siya ng binocular para matingnan ng mabuti kung anong klase ng hayop ang nakita niya at napag-alaman niya na ang mga ito ay mammoth. Nakita rin niya ang mga sasakyang panghimpapawid na pabilog ang hugis. At dahil nakita niya ang mga ito ng malapitan, nakita niya ang tatak nito. Ito ay swastika. Ang swastika ay simbolo at tatak ng German Nazi Party noong panahon ni Adolf Hitler. Lumanding si Admiral Byrd at sinalubong siya ng mga matataas na tao na may blonde ang buhok. Ang mga ito raw ay nagsasalita ng lengguaheng Ingles na may pagka-German accent. Manghang-mangha siya habang pinagmamasdan ang syudad. Ang malalaking gusali na nakita niya ay katulad daw ng design board ni Frank Lloyd Wright. Binigyan din siya ng kakaibang inumin na sobrang sarap na never pa niya natikman noon. Nagtungo sila sa isang gusali at pumasok sa isang silid. Nakita niya ang napakagandang nilalang na hindi kayang i-describe ng salita ng tao. Ang taong ito ay tinatawag dito na Master. Kinausap siya nito. Sinabi nito kay Admiral na siya ay nasa Aryani, the inner world of the earth. Sabi nito na hinayaan siyang makapasok dito para masaksihan niya na ang lugar na ito ay nag-e-exist at para makapagbigay rin ito ng mensahe sa mga tao. Noong pinasabog nga raw ng atomic bomb ang Nagasaki at Hiroshima noong World War II, sila ay naalarma kaya't nagpadala sila ng mga flying saucer para mag-imbestiga
kung anong lahi ang may gawa noon. Sinabi pa nito na ang kanilang kultura at siyensya ay libu-libong taon ang layo at advance sa daigdig natin. Marami pa silang napag-usapan at ang lahat ng ito ay naitala ni Admiral Byrd sa kanyang diary. Noong nakabalik siya, ay nai-report niya ito sa dinaluhan niyang staff meeting sa Pentagon. Lahat ng nadiskubre niya at mensahe ng nakausap niya ay sinabi niya dito. Ang lahat ay recorded. Kaya't ang presidente ay nagbigay ng order na i-detain si Admiral Byrd ng ilang araw para interviewin ng kanilang top security forces at medical team. Siya ay under strict control via the national security provisions ng United States of America. Binigyan siya ng order na manahimik sa lahat ng kanyang nalalaman at natuklasan.